Sinabi ng bida sa dalawa na hindi imposible kung gusto nilang mabuhay, basta sabihin lang ng mga ito sa kanya kung nasaan nagtatago ang pugad ng demonic cult sa Star City. Alam niya na para makipagsabuatan kay Ye Chi ng martial artist base at makapagtipon ng ganito karaming tao sa napakaikling panahon, tiyak na matagal nang may nakatagong maraming miyembro ng demonic cult sa loob mismo ng Star City. Dahil dito, mabilis na kumilos ang dalawa upang sugurin siya. Si Lin Chen ay nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamao habang sumisigaw na huwag itong magmayabang, dahil kahit mamatay siya ay isasama niya ang bida sa impyerno. Ngunit pinigilan naman siya ni Bai Ao at sinabing umatras na sila. Kasunod nito ang paghagis ni Bai Ao ng isang pampasabog sa ere na nagdulot ng matinding liwanag na nakakasilaw, at makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan ng naglaho ang dalawa sa kanyang harapan. Dahil sa kanilang pag-alis, nakahinga ng maluwag ang bida at napasalampak sa sahig habang nagpapasalamat na sa wakas ay nagtakbuhan na ang mga ito. Ang galaw na ginamit niya kanina ay halos ubusin ang lahat ng kanyang Thunder, Fire, at Metal 3 attribute Spirit Chi. Pareho pa namang nasa tier 4 na martial artist ang dalawang iyon. Kung totoong makikipaglaban ang mga ito hanggang kamatayan, hindi niya masisiguro na matatalo niya sila. Muli niyang ginamit ang kanyang healing technique habang iniisip sa sarili na kailangan niyang makabawi agad ng Spirit Chi, at pagkatapos ay hahanapin niya si Ye Chi para maghiganti. Sa mga oras na iyon, sa di kalayuan, tumatakas na ang dalawa na sina Lin Chen at Bai Ao. Nagtataka si Lin Chen kung bakit hindi sila hinabol ng batang iyon. Sa tingin niya, ang nakakakilabot na martial art ng bata ay naubusan na ng Spirit Chi at nagtataka siya kung nagpapanggap lang ba ito. Sumagot naman si Bai Ao at nagtanong kung paano kung hindi ito nagpapanggap. Alam niya na ang mga buwisit na henyong tulad nito ay hindi pwedeng sukatin gamit ang karaniwang loika. Galit na sumagot si Lin Chen na kahit gaano pa kahalimo ang batang iyon ay tier 2 pa rin naman ito, samantalang silang dalawa ay nasa tier 4 na. Pinatahimik naman siya ni Bai Ao at pinaalalahanan na huwag kalimutan kung paano tuluyang naubos ang pareho nilang grupo. Ang bida ay isang tier 2 lamang, ngunit nagawa silang gawing mga pinuno na walang hukbo ng dalawang tier 4 na martial artists. Kung kakalat ang balitang ito, sinong mangangahas na maniwala? Ang mga henyong halimaw na ito ay mas malala pa sa mga nauna. Nagngit-ngit na lang sa galit si Lin Chen at hindi na nagpumilit magsalita. Samantala, sa martial artist base, hindi mapakali si Ye Chi at nagtataka kung bakit wala pa ring balita. Kung ipagpapatuloy nila ang pagharang na ito, malalaman din ito ng City Lord sa lalong madaling panahon. Bigla siyang napangiti nang biglang magliwanag ang hawak niyang maliit na bato na may simbolo. Ngunit mula rito, ipinaalam sa kanya na nabigo ang operasyon sa pagpatay sa bida. Bigla siyang natigilan at nanlamig sa kanyang narinig. Pagkatapos ay galit siyang sumigaw kung nagbibiro ba ang mga ito, dahil hindi man lang nila napatay ang isang tier 2 martial artist. Kung hindi nila napatay ang bida, tiyak na mabubunyag ang kanilang lihim. Dahil sa takot, nagmamadali siyang lumabas sa kanyang opisina habang paulit-ulit na nagmumura sa kanyang isipan, napagpasyahan niya na kailangan niyang tumakas sa Star City nang hindi nakikita, dahil kung hindi ay hindi siya palalampasan ng City Lord. Nang makalabas na siya at papalapit sa kanyang sasakyan, sinisisi niya sa kanyang isipan ang bida dahil kung hindi dahil dito ay hindi aabot sa ganitong sitwasyon ang lahat. Ngunit bago pa man siya makasakay, bigla siyang natigilan ng bigla siyang ikulong ng isang nag-aapoy na enerhiya. Mula sa kanyang likuran, malamig na nagtanong ang bida kay Ye Chi kung sa tingin ba nito ay saan ito makakatakas. Nang marinig yun ni Ye Chi, agad siyang nag-ipon ng matinding enerhiya sa kanyang kamay at nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinira niya ang kulungang apoy habang sinasabi sa bida kung pwede ba talaga siyang patayin ng isang tier 2 martial artist lamang, gayong siya ay isang tier 3 peak martial artist. Hindi agad sumagot ang bida. Bagkus, naghanda siya para sa kanyang pag-atake at inipon ang kanyang 3 attribute sa hawak na sibat. Pagkatapos nito, malamig niyang sinabi kay Ye Chi na mahirap daw sabihin ang bagay na iyon. Kasunod nito ang mabilis at marahas na pagtusok ng kanyang sibat sa katawan ni Ye Chi, na nagdulot dito ng matinding pinsala. Napasukan ng dugo si Ye Chi habang sumisigaw na isang halimaw ang bida. Tumilapon papalayo si Ye Chi at bumangga ng malakas sa kanyang sariling sasakyan, na sinundan ng isang malakas na pagsabog na direktang sumunog sa kanyang katawan maging sa sasakyan na iyon. At nang matapos ang laban, dahan-dahan nang lumayo ang bida sa lugar na iyon.
Samantala, ang mga taong nakasaksi sa paligid ay nakilala ang napatay. Sinasabi nila na iyon ang namumuno ng martial artist base na si Ye Chi. Hindi makapaniwala ang ilan na napatay agad ang isang tier 3 peak martial artist sa isang pag-atake lamang. Sa gitna pa naman ng sikat ng araw ay may nangahas na pumatay sa isang opisyal ng Star City. Bago pa man makalayo ang bida, maraming itim na sasakyan ang biglang dumating sa kanyang harapan. Nagulat ang mga tao sa paligid nang bumaba sa isa sa mga sasakyang iyon ang City Lord. Nagbulong-bulungan ang mga tao at sinabing pinatay ng bida si Ye Chi sa harap ng publiko kaya tiyak na hindi ito palalampasan ng City Lord. Iminungkahi naman ng isa na paano kung magtestigo sila para sa bida at sabihing tinangka itong patayin ni Ye Chi. Sumang-ayon ang ilan at sinabing ang bastardong si Ye Chi ay dapat lamang mamatay, kaya tiyak na kailangan nilang tulungan ang bida ngayon. Ngunit nagulat silang lahat nang marinig ng tinawag ng City Lord ang bida na kanyang mahal na anak at sinabing sa wakas ay bumalik na ito. Tinatanong niya ang bida kung naligay ba ito sa panganib at kung may mga sugat ba ito kung saan-saan. Hindi pa man nakakasagot ang bida ay agad na napansin ng City Lord ang hawak nitong isang 3 star pattern dark purple bamboo. Hindi siya makapaniwala na nagawa talaga nitong makuha ang ganitong uri ng kayamanan, at sinabi niyang ang swerte ng bida ay masyadong labis-labis. Nahihiyang sumagot ang bida na maswerte lang siya naligtas. Ngunit sa kanyang isip, masyado siyang pinapahalagahan ng City Lord na ito kaya hindi talaga siya sanay. Binaling naman ng City Lord ang kanyang tingin sa nasusunog na bangkay at sasakyan, at pagkatapos ay hiniling sa bida na sabihin sa kanya ng eksakto kung ano ang nangyari. Makalipas ang higit 10 minuto, habang nakasakay na sila sa loob ng itim na sasakyan, tulalang hindi makapagsalita ang City Lord sa kanyang mga narinig. Para bang wala siyang naintindihan sa kwento kaya naman iminungkahi niyang liwanagin muna nila ang mga detalye. Sa madaling salita, nakisabuatan ang demonic cult kay Ye Chi, at nagpadala ang mga ito ng 2 tier 4 na martial artist at 20 hanggang 30 pang tier 3 martial artist para patayin siya. Tumakas ang bida sa loob ng 8 araw, at kalaunan ay napatay o malubhang nasugatan ang lahat ng mga tier 3 martial artist. Malubha niya ring nasugatan ang 2 tier 4 na martial artist, at nakuha pa niya ang 3 star pattern dark purple bamboo. Sinang-ayunan iyon ng bida at sinabing iyon nga halos ang nangyari. Sa matinding pagkamangha ay biglang lumapit ang City Lord sa bida. Dali-dali itong nagtanong kung gusto raw ba nitong pakasalan ang lahat ng mahigit 40 anak niyang babae, upang baka sakaling maparami nila ang mga henyong halimaw na tulad niya para iligtas ang lahi ng tao. Namula ang bida, pinagpawisan, at bahagyang napaatras habang pinapakiusapan ang City Lord na huwag itong magbiro. Pagkatapos ay sinabi niya na ang utak sa likod ng mga demonyo ay maaaring nagtatago pa rin sa Star City. Dahil sa narinig, napaisip ang City Lord at sinabing tama ang bida. Kahit na nabigo ang mga ito sa pagkakataong ito, marahil ang mga ipapadala ng mga ito para patayin ang bida sa susunod ay maaari ng mga tier 6 o maging mga tier 7 Grandmaster. Sinabi niya na hindi pwedeng manatili ang bida sa Star City dahil wala silang sapat na kakayahan para protektahan ito. Mabuti na nga lang daw at ang college entrance exam ay sa susunod na buwan na. Hanggat makapasok ang bida sa isang nangungunang universidad tulad ng Magic City University o Imperial City University, kahit magpadala pa ang demonic cult ng isang tier 7 Grandmaster ay hindi siya nito kayang patayin doon. Buong kumpiyansa naman na sinabi ng bida na titiyakin niyang makakapasok siya roon. Makalipas ang ilang sandali, inihatid na ng City Lord ang bida sa kanyang tahanan. Bago pa man ito umalis, sinabihan niya ang bida na simula sa araw na ito ay magpapadala siya ng 2 grupo ng mga martial artist para magpatrolya sa paligid upang makapag-cultivate ang bida ng may kapayapaan sa kanyang isip. Agad namang nagpasalamat ang bida sa City Lord. Hindi nagtagal ay pumasok na siya sa loob ng kanyang tahanan, kung saan nag-aalala siyang sinalubong ng kanyang tiyo at tiya. Dahil nakita nilang may mga sugat siya, tinanong nila ito kung nasaktan ba siya at kung bakit siya maraming dugo sa katawan. Iminungkahi rin ng mga ito na dalhin muna siya sa ospital. Sumagot naman ang bida na ang lahat ng dugong nakikita nila ay galing lamang sa mga ferocious beasts. Sinabi niya na hindi siya nasaktan kaya huwag na silang mag-alala. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. Habang nagpapahinga,
Sinuri niya ang kanyang status window dahil matapos ang labanan sa Bamboo Forest ay nakapag-ipon siya ng mahigit kumulang 3,100 na martial value. Kung ay dadagdag niya ang lahat ng kanyang martial value sa vitality, ang kanyang vitality value ay makakalampas sa 1,000 point mark at aakyat siya sa pagiging isang tier 3 martial artist. Ngunit kung gagawin niya ito, hindi naman lalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at sa ngayon ay halos sumasayad pa lamang sa tier 2 ang kanyang spiritual power. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at napagdesisyonan na hindi muna siya pwedeng umalis ng lungsod ngayon upang maiwasan na ma-assassinate na naman siya. Dahil nawala ang paraan niya para makakuha ng bultong martial value, mukhang matatagalan pa siya bago muling lumakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ngunit isinantibi niya rin ang iniisip na iyon at hinayaan na lamang muna. Ipinasya niya na itataas na lamang niya muna ng sabay ang kanyang spiritual power at vitality. Matapos gawin iyon, sinimulan niya na ang magsanay, at agad na nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa kanyang paligid at lumutang ang mga ito sa ere. Kinabukasan, sa Star City No. 1 High School, isa sa kanyang mga kaklase ang nagkwento tungkol sa naganap na labanan ng bida. Ikinwento nito na noong oras daw na iyon, mahigit 100 tao ang nakapaligid sa bida. Bahagya lamang daw nitong iwinasiwas ang dulo ng kanyang sibat at tinanong ang mga nakikinig kung mairerehistro ba nila kung ano ang nangyari. Agad-agad daw na napatay ang lahat ng nakapaligid sa loob lamang ng isang kurap. Napamura ang iba sa kanilang narinig at para sa kanila ay napakalupit talaga ng bida. Hindi makapaniwala ang iba na ganoon pala katindi ang isang henyo, at sinabing hindi man lang nila pwedeng ikumpara ang sarili nila kahit sa isang hibla ng buhok nito. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang marinig nila mula sa pintuan ng silid ang isang lalaki na tinatawag sina Chen Shan at Li Tu. Galit silang sinabihan ng lalaki na ngayon na ang turn ng kanilang klase na Class 7 para sa touring speech tungkol sa mga nagawa ng bida sa training camp. Tinatanong ng lalaki kung bakit daw ba sila pumunta doon sa Class 8, at galit pa itong sumigaw na 1 linggo na silang hinihintay ng kanilang klase. Naiinis naman na sumagot sina Chen Shan at Li Tu na naipaliwanag na nila na nandoon sila sa Class 7 kahapon, kaya nagtataka sila kung nagkamali ba sila ng naaalala. Sumigaw muli ang lalaki at nilinaw na kahapon ay nandoon sila sa Year 2 Class 7, samantalang ang tinutukoy niya ngayon ay ang Year 3 Class 7. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla silang napalingon sa isang estudyante na nasa may malapit sa bintana na biglang sumigaw na pumasok na ang bida sa paaralan ngayon. Sa labas, habang papasok sa paaralan ng bida, bigla siyang nagulat ng makarinig ng mga yabag ng mga taong nagtatakbuhan. Sa kanyang unahan, nakita niya ang mga estudyante na halos namumula ang mga mata sa labis na kasabikan habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sinasabihan siya ng mga ito na huwag siyang tatakbo, at masaya ang ilan na sa wakas ay pumasok at dumating na siya sa paaralan. Bigla namang pinagpawisan at nabahala ang bida. Nagtataka siya kung anong meron at kung bakit parang lahat ng estudyante sa buong paaralan ay gustong pagdiskitahan siya, at napapaisip siya na wala naman siyang naging anumang atraso sa mga ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.